Yo! What's up? And magandang buhay mga ka-fishda, and welcome back to my channel. Yo mga ka-fishda, so napakatagal na rin na panahon bago tayo nakapag-vlog ulit. So pasensya na po dahil sa super busy po talaga tayo. So syempre parang ano na rin po, so teacher at the same time po is mangingisda tayo. Alright! Sana all. So for this day's vid mga ka-fishda is gagawa po tayo ng DIY po na pond ulit. So gamit po natin yung basket po. So meron po tayong konting tutorial para kung paano po siya gagawin. Ayun. So ready na ba kayo? So let's go! What's up guys? So ito na po yung una po natin na gagawin. So basic lang naman po yung mga materials na need. So una po is itong mga fruit basket. Yan. So aside sa mga fruit basket po is ikakat lang natin yung dito na side. Yan. And then after that is i-combine na lang natin sila. So gagamit lang po tayo ng zip tie. Okay, so meron na po ako nagawa dito dati. Yan po siya. Yun. Yan. So yan po siya is dalawang fruit basket na i-combine po. So itong next natin na project is tatlo na naman po yung i-combine natin. Yun. So itong isa is naumpisahan ko na dahil sa ang hirap niya palang gawin. So para makat lang siya dito sa isang side kasi matigas po yan siya na plastic, hard plastic. So ginamitan lang po natin itong para sa bakal na lagari. Yun. So umpisahan natin. Let's go! And bago natin siya umpisan mga ka-fishda, kung na-notice nyo pala is yung wala na yung 3 layers na trapand natin dito. Ayan, yung dito po. So dati meron yan dyan na 3 layers na trapand. So yung 3 layers natin na trapand is tinanggal na po natin dahil sa meron tayo bagong project na ilalagay. Yun. So ito na po yung fruit basket po na trapand. And yung mga wood po or yung mga kahoy na pinanggamitan ko noon is dinonate po natin sa tropa natin na si RJ Rakista. Alright. So kasi meron siyang bagong barak sa setup, so need niya ng maraming kahoy. So dinonate na lang po natin sa kanya. And don't worry, next time po is pupunta natin yung barracks niya para mag-update tayo sa kanyang malakasang barracks. Alright. So what's up, ayun mga ka-fishda. So natapos na po natin siyang lagarin po. So ito na po yung resulta. Yun. So itong na side is yung one side lang po yung kinat natin. Dito naman po is 2 sides. Dito is one side lang. Okay, so kung didikit na po natin siya, so yan, ganyan na po siya kalaki. Yun. So para naman po sa cover niya, so pwede pong trapal or tarpaulin. Pero itong gagawin po natin is tarp dahil sa meron po nag-donate sa atin. Yun. So gagawin na po natin siya para maaga po tayo makatapos. Right. A few hours later. Yo mga ka-fishda, so natapos na po natin gawin yung ating DIY po na fruit crate pan po na setup. Okay, so ito na po siya mga ka-fishda. Yo! So very basic lang po talaga siya mga ka-fishda, diba? Ayan. Okay. So itinabi ko na rin siya doon sa 2 layers na doon sa dalawang fruit basket na i-combine ito po. So ito na po yung tatlo. And nilagyan ko na po siya ng sealant
para kung sakali po na meron po butas is hindi po maglilik yung ating tubig. Alright! Yun. So, ano mo naman itong dimensions niya mga kapisda? So, susukatin po natin. Sa length mga kapisda is 36 inches po or 3 feet. Sa width naman po is 15 inches. Then, height po is 9 inches. Okay, so matotal mga kapisda, ang size po nitong tatlong pinagsama na fruit crate po na basket is 36 by 15 by 9. Yun. So, ayun po mga kapisda is very basic lang po talaga kung paano po siya gawin. And napakaganda rin po itong DIY po na ito dahil sa nakakatipid din po siya sa mga materyales. Yun. So, try to imagine mga kapisda, 36 by 15 by 9 ang size po nito. Okay, so kung magpapagawa ka ng aquarium sa ganun kalaki is maybe aabot siya ng mga 2,000 plus or mga 3,000 pesos po. Okay, so anyway, much better naman po talaga kung ano talaga aquarium glass. Pero kung wala po talagang budget is pwede na rin po ito siya. So, maganda po ito siya lalo na po sa mga beginners, yung mga nag-start pa lang po na mag-raise ng mga ornamental fish. Dahil sa pwede rin po ito siya sa mga maliliit na isda like mollies, guppies, yung mga swordtails po natin. Pwede rin po siya sa mga ano po, doon sa mga tetras po natin, danyos, and sometimes pwede rin po siyang breeding grounds po ng ating mga goldfish. Yun. Nice. So, for now mga kapisda is hihintay na lang po natin na tumigas po yung sealant na nilagay natin and then lalagyan na po natin siya ng tubig. Alright. A few moments later. At yan mga kapisda. So, nilagyan na po natin siya ng tubig. So, hihintay na lang po tayo ng mga at least sa ganito siguro karami mga kapisda is 7 days. So, next week is lalagyan na po natin siya ng mga isda and aquatic plant. So, update na lang po tayo sa next natin na vlog. So, don't forget to like, share, and subscribe para lagi tayong updated sa mga bago. And